Okay, go ahead, Mr. Affirmative side. Okay, so salamat, no? Salamat, Mr. Moderator. At ako'y nagpapakilala muna sa aking sarili. Ako po si EJK versus sa Bangag. Sa pagkakataon po ito ay magkakaroon po kami ng maginong discussion ni Assyrian na isang miyembro ng INC, no? Ito ay friendly discussion lang po. Bilang afirmatibo ay patutunayan ko ayon sa Biblia na ang Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo. So balik sa iyo, Mr. Moderator. Maraming salamat. Siya po ang ating affirmative side ngayon. Okay, dito na po tayo sa ating negative side. Brother Assyrian, 1 minute po para sa inyo. Bilala po. Ayan, magandang gabi. Shoutout sa 12 million viewers. Ako si Assyrian mula sa Iglesia ni Cristo. Disclaimer lang, hindi po ako official debater ng Iglesia. Pero lahat ng maririnig nyo yun ay aking natutunan sa aming mga ministro at manggagawa. Ayan, kung sakaling magkamali, PM is the key. Ayan, thank you. Maraming salamat po. Magandang gabi. Okay, thank you Brother Assyrian. At siya po ngayon ang titibag sa temang ang Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Okay po, ilang minutes po ba yung ato natin? 7 minutes po ba? 555 daw, 55. 5 Okay. minutes lang. Okay. Mabilis lang. Okay, mayroon po tayong 5 minutes sa affirmative side para ilatag at itindig ang kaniyang tema na ang Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Brother EJK, the floor is yours. 5 minutes, bro. Go ahead. Naku, baka may nabili pa yan. Brother EJK? Yan, sabi ko. Nakamute pala ako, nagsasalita na ako, nakamute pala ako. Sorry. Sige, Brother EJK, itindig nyo na po yung inyong tema na ang Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Go ahead po. Okay, so maraming salamat, Mr. Moderator, ano? So sa pagkakataon po ito, sa oras po na ito, ano? Bilang afirmatibo, patutunayan po natin ayon sa aming paksa na ang Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Wala na pong kaduda-duda dyan, mga kapatid, ano? Hindi po dapat yan pagdudahan pa. Wala pong ibang iglesia, no, na umiiral hanggang sa panahon natin ngayon. Walang iba kundi itong Iglesia Katolika. Catholic Church lamang po. Ang tunay na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ayon mismo yan sa banal na kasulatan, no? Ayon doon sa Marcos 16:15, sinasabi doon, at sinabi ni Hesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Pansinin po ninyo, mga kapatid, yung talata, no? Sinasabi diyan buong mundo. Kung titingnan po natin ito doon sa Latin Bible, letra po yan, mababasa natin universum. So pag sinabing universum, ang katumbas po niyan ay Catholic, no? Catholic, general, lahat, no? Buong mundo. Yung po yung mga katumbas na termino, no, ng universum. Kaya kung tatanungin tayo ng ating opponent kung may mababasa ba ayon sa aming paksa, no, kung mababasa ba ang Katolik o yung Katoliko sa Bible, wala po tayong pag-aalinlangan na sasagutin po natin yan, yes, no, verbatim. Ngayon, doon sa Roma 16, no, sa Roma 16:23, mismo po si Apostol Pablo ang nagpatunay, no. Sinabi doon, titingnan po natin ang talata, no, sa Roma 16:23. Okay, ganito po ang sinasabi sa talata. Roma 16:23. Ito po, mga kapatid. Sabi dito, kinukumusta kayo ni Gaius na tinutuluyan ko sa bahay niya. Nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si
kwarto. So malinaw po dyan, no? Pag binasa mo yan doon sa Latin Bible, ang nakasulat po doon ay Universa Ecclesia, Catholic Church, verbatim po yan. Ngayon, uulitin ko po, kung hahanapan tayo ng ating katunggali ngayon dahil sa kanilang prinsipyo ay kailangan mabasa. No? Ayon din naman yan sa aming paksa, ang Iglesia Katolika, ang tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Kaya patutunayan natin mismo sa aking presentation pa lamang ay makikita na natin na verbatim po mababasa sa Biblia. At yung isa pa dito, sumusuporta po sa ating tindig ngayon, itong kanilang pasugo, no? Sinasabi dito sa kanilang pasugo mismo. Ngayon, bago ko ito basahin, yung kanilang pasugo, no? Alam po natin, no, lahat po ng nakasulat sa Bible, Iglesia ng Diyos, mga Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16, retirado po yun sa simbahang Katoliko. Bakit ko nasasabi yon? Dahil mismo po ang kanilang pasugo ang nagpapatunay dito. Sinusuportahan po, no? Sabi dito sa pasugo nila, Abril 1966, pahina 46. Upang ang Iglesia Katolika na pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Ayan, so malinaw po yan, no? Ang karugtong ay ganito, ay mamamalaging nakatalikod sa habang panahon. Yun po yung kanilang aral, no? Patungkol po sa Iglesia Katolika. Yung aking tindig, lahat ng aking binasa na talata, no, sinusuportahan po ng kanilang mismong pasugo. Ulitin ko po ang nakasulat sa kanilang pasugo. Ano ho? Pasugo, Abril 1966, pahina 46. Sabi dito, upang ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Ano daw ang Iglesia Katolika sa pasimula? Iglesia ni Kristo ay mamamalaging nakatalikod sa habang panahon. Yan po yung kanilang aral, no? Pinapatunayan nila na yung Iglesia Katolika ay yung pala ang original na Iglesia ni Kristo. Titingnan natin kung paano ito titibagin ng ating kapatid. So yan, maraming salamat. Okay, 5 minutes time. Thank you sa affirmative side. At dito naman po tayo sa cross-examination ng negative doon base sa inilatag ng affirmative. Okay, Brother Assyrian. Hindi na po ba kayo? Ayan, magandang gabi. Okay. Eto, tanong ko sa'yo, Ed. Unang tanong, yung ginamit mong salin na Latin Bible, tamang salin o maling salin, categorical? Tamang salin yon, tamang salin. Dahil ang ginamit ko na Latin Bible ay mismong original na salin na namula sa Greek, no, na isinalin naman sa Latin Bible. Yun po ang aking sagot. Next question. Okay, next question. Brother Assyrian. Okay, next question. Okay, next question. Sabi mo, yung Latin Bible ay tamang salin. Okay. Yung universo na binanggit mo doon sa mga talatang ginamit mo, meron bang nakasulat yon sa Greek? Sa Roma 16:23, meron na wala? Categorical. Mayroon po yon sa Greek. No, mayroon mababasa yon sa Greek. Yon ang sagot ko sa iyo. Next question. Sige. Third question. Most of the time, babasahin natin sa Greek yung talatang sinasabi niya, Roma 16:23. Bubuksan natin yung aking Greek at ating titingnan. Ayan. Malinaw. Okay. Wait lang. Okay. Akala, yun. Romans 16:23. Okay, ito na. Okay.
Ang sabi dito, apasetay hemas gayos ho, senos moy kay holistes, Ecclesias, apasetay hemas erastos hoy, okanay mostes, Colesios kay Cortos ho, Adelpos. Tanong, may nabasa ka ba ditong Orbertos? Meron o wala? Categorical. Okay, so meron, no? Meron dahil diyan sa 1623 ng Roma, ang nakasulat diyan ay holes, o kung tama man ang aking basa, holes, no? Paki ano na lang, ano, paki-correct na lang if mali ako sa aking basa, no? Kung iyong yan, ang kahulugan po yan sa Tagalog ay buo, no? Kabuuan, lahat, the whole, entire. Ibig sabihin, universa. No? Sa Next. Latin, isinalin yan universa. Mayroon po, letra po letra. Next question. Next question. Sabi mo, yun ay universal. Okay. Batay dito, ang nakalagay dito ay of all. Kapag sinabing of all, universal o hindi universal? Categorical. Universal, no? Kapag sinabing wholes o hulos, no, universal po yon. Ibig sabihin, buo o kabuuan, lahat, general, the whole, entire. No? Ibig sabihin, no, entire, kabuuan, the whole, ibig sabihin nun, universal. Next question. Okay, sabi mo, yun ay universal. Oh. Okay. Kapag sinabing universal, all, entire, categorical. Both, no? Both, pareho lang, no? Bagamat iba-iba sa lingwahe ang ginamit, ngunit yung kahulugan ay magkapareho lang. Next question. Okay, next question. Sabi mo, yun ay magkapareho lang. Okay, pindutin ulit natin. Yung holes. Ito tanong. Ang tanong ko ganito. Kung yun ay magkapareho lang, ano ang Greek ng Katoliko? Ano ang Greek ng Katoliko? Okay, sa Greek po ay hinango po ang Katolikos na Katolikos. Objection, moderator. Objection. Malinaw yung tanong ko eh. Objection. Sabi niya kasi, Mr. Moderator, sabi niya, yun daw ay parehas lang. At tinatanong ko, kung yun ay parehas lang, ano ang Greek ng Katoliko? Kataholis o hindi kataholis? Categorical. Okay, counter objection, proceed. Wala akong counter objection, wala. Sasagutin ko yan, sige. Okay, proceed. Sasagutin. Brother Ezekiel, proceed. Sige, paki-ano muna, paki-refresh yung tanong, paki-refresh ulit Refresh yung daw tanong. yung tanong. Refresh daw ulit. Sabi mo, yun ay parehas lang. Kung yun ay parehas lang, ano ang Greek ng universal? Kataholes o kataholes? Categorical. Okay. Kataholis, no? Amen? Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Oo. Sumasagot po ako, nagbabatin po siya. Okay, Brother Aserian, pakinggan muna natin yung 20 minutes. Ay, sorry pa, Mr. Moderator. Pasensya na. Thank you, para maliwanag. Okay, proceed 20 seconds, affirmative side. Oo. Ang sagot ko po ay kataholos, no? Malinaw po 'yon. Na ibig sabihin nun sa kabuuan, no? O sa pangkalahatan bilang isang buo, universally, generally, no? Yung po ang ibig sabihin nun. Kaya verbatim po mababasa ang Katoliko sa Biblia. Kaya nga isinalin sa Latin Okay, na time's up. universa. Okay, time's up. Okay. Maraming salamat po. At yun po ang unang yugto ng ating first round. Okay, dito naman po tayo sa negative side.
Ilalatag ngayon ng negative side ang kaniyang panggibang ang Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo ayon Mr. Moderator, mayroon lang akong clarify. Mayroon ba siya titindigan o talagang gigiba lang siya? I-stand ako. Ayaw mo ako pag-istagin. Ikaw talaga. Sige, sige, maganda yan, may stand ka, sige. mayroon po, mayroon. Okay, mayroon po tayong 5 minutes, Brother Assyrian. Okay, mayroon po tayong 5 minutes para latag yung counter nyo doon sa stand ng affirmative side. Go ahead po, Okay. Brother. Okay. Ayan, magandang gabi. No? Ang itatayo natin dito bilang negative side ay patutunayan natin na hindi Katoliko ang Iglesia ni Cristo yung tinatag ng Kristo ayon sa Biblia. Ngayon, puntahan natin yung Biblia. Siyempre, ang Biblia ay banal na kasulatan na isinulat ng mga apostol at doon din natin mababasa yung mga itinuro ng ating Panginoong Kristo patungkol sa iglesia na siya mismo ang ulo at ang iglesia ay katawan. Ngayon, ang tanong, anong iglesia ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo na siya rin yung katawan? Di ba? Okay. Ang babasahin natin ay Colosas 1:18 na ang nagsulat ay si Apostol Pablo. Ang sabi niya dito, Colosas 1:18. Okay? Bilisan lang natin kasi 5 minutes lang. Ayun. Colosas 1:18. Okay. Ang sabi dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Batay kay Apostol Pablo, si Kristo daw yung ulo ng katawan. Ano yung katawan na binabanggit ni Apostol Pablo? Yung iglesia. Ngayon, tanongin natin, anong iglesia ang pinangunguluhan ni Kristo na yun katawan na yun ay ang iglesia? Dito naman sa Efeso, sa 5:23, ang sabi dito, Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sino daw ang tagapagligtas ng katawan? Na ang Kristo ang pangulo ng iglesia? Malamang ang Panginoong Kristo. Ngayon, tukuyin natin kung ano yung iglesia na ni Kristo na siya ang tagapagligtas. Dito din, sa sulat din ni Apostol Pablo sa Roma 16:16, di ba? Malinaw Mga bagtian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang itinuro ng mga apostol na iglesia na ang pinangunguluhan ng Panginoong Kristo na siyang tagapagligtas ay iglesia ni Kristo. Di ba? Sa makatwid, hindi mag-iiba ng turo ang Panginoong Kristo patungkol sa iglesia. Bakit sasabihin natin na hindi mag-iiba ang kanyang turo o magiging consistent? Kasi nga, siya yung ulo ng katawan. Yung katawan, yung iglesia. Si Kristo, ulo. Pwede ba nating sabihin na ang ulo, Pedro, katawan, iglesia? Di iglesia ni Pedro yon. Diba? Malamang si Kristo ang ulo, iglesia katawan. Ano itatawag natin? Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw yung Biblia. Diba? Na ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo na iglesia, na siya ang ulo, walang iba kundi iglesia ni Kristo. Diba? Ngayon, tatanungin tayo niyan. Sigurado ako, Roma 16:16. Sigurado. Doon lang iikot ang tanong niyan. Papalusutin niya yan, nasasabihin niya,
Hindi proper noun yan. Di ba? Eh, napansin natin kanina, mali-mali na yung Greek niya. O sa Greek pa lang sa Greek pa lang nung sinasabi niyang katakoles, mali na universal. Ang di niya ata alam, ang Greek ng universal ay proskonomois. Ay, ikaw talaga, hindi ka kasi nag-aaral. Nasabi ko sa'yo eh. Kaya nga binibilisan na lang natin to. Pero ganun pa man, ang iglesyang tinatag ng ating Panginoong Kristo, batay sa Biblia, batay sa Biblia, walang iba kundi Iglesia ni Kristo. Ganun lang kasimple. Okay, Mr. Moderator, handa na siya magtanong? Okay, thank you, Brother Asirian, sa inyong 5 minutes na counter doon sa affirmative. Okay, dito, dako naman tayo sa cross-examination ng affirmative doon sa base sa inilatag ng negative side. Brother EGK, handa na po ba kayo? Nakamute po kayo? Yes, oo. Handa na. Sige po, go ahead, Brother EGK ng Roman Catholic Church. 5 minutes po. Okay. Tanong ko sa'yo, ayon sa inyong pasugo, Abril 1966, pahina 46, sabi dito, upang ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Tanong, totoo ka ba nito sa inyong pasugo? Yes or no? Objection, Moderator. Napansin niyo po sa aking presentation na wala akong nilatag na pasugo. Doon lang po siya sa talata na ginamit mo magtanong. Hindi ata alam ni EJK na nasa first stand pa lang kami. Pwede niya itanong sa akin yan mamaya sa rebuttal. Oh, bakit wala na ba siyang maitanong sa mga nilatag ko? Ikaw naman. Oh. Okay, thank you. Mamaya ka magtanong sa rebuttal. Excited ka dyan sa pasugo namin eh. Okay na, okay na. Counter objection, Brother EGK? Okay. Wala. Sige. Pagbigyan natin to. Okay, okay. Iwasan muna natin ang mga side comment. Okay. I-reserve mo na lang yan, bro, doon sa rebuttal natin. Okay. Kasi sa inilatag ng negative side, wala po tayong narinig na pasugo. Next question po, Brother EJK. Okay, so next question tayo dahil na-reject mo yung aking unang tanong. Ito ngayon ang tanong. Ano ang katumbas ng salita ng universal? Objection, Moderator. Doon ka ako siya maglatag sa nilatag ko. Doon siya magtanong. May 3 akong talatang nilatag. Colossus 1:18, Efeso 5:3, saka Roma 16:16. Bakit hindi siya magtanong? Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Oo. Yung presentation niya, no, hindi po ako bingi, isinulat ko po, may record pa ako dito. Binanggit niya po yung universal. Binanggit niya sa kanyang presentation. Kaya nga itinatanong ko, hindi lang naman talata ang lahat ng kanyang binanggit eh. Kapag sinabi kasing presentation, lahat po yon ng kanyang pananalita ay counted po yon sa paksa. Dahil sinasalita mo yan eh. Presentation mo nga eh. Okay. Moderator's time. Brother Assyrian, the question is valid. Proceed. Okay, sige, pasok. Okay. Ano yung tanong mo? Sasagutin Okay. natin. Sige. Ang tanong ko sa'yo, ano ang katumbas ng salita ng terminong universal sa Tagalog? Anong katumbas niya sa Tagalog? Kung sa Tagalog, universal, pangkalahatan. Boom! Hindi ako nagkakamali. Next question. Next question. So, ginamit mo naman ang Roma 16:16. Bago ko itanong sa iyo ang Roma 16:16, ito muna ang tanong ko sa iyo. Ilan ang iglesia ni tinatag ng Panginoong Kristo? 1, 2, 3. Sagot. May categorical. Mute ka muna. Maingay background mo, bro. Ang iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Objection, Walang Mr. iba Moderator. kundi isa Objection lang. muna. Objection, Isa lang. Mr. Objection. Okay, moderator's time. Patapusin muna yung sagot, bro. At saka na yung objection para marinig ko na natin. Sige.
Oo, may categorical kasi siya, Mr. Moderator. At tanong niya, ilan daw iglesyang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot ko, isa lang. Yung isang iglesyang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw sa mga sulat ng mga apostol Pablo, itinuro ng mga apostol, walang iba kundi iglesia ni Cristo. Next question. Okay. Sabi mo, ang sagot mo ay isa lang. Ginamit mo ang Roma 16:16. Tanong, ang Roma 16:16, isa ba yan? Singular ba yan? O plural? Sagot. Singular yan kung yung mismong iglesia yung tutukuyin mo. Bagamat maraming kaanib dyan, bumati si Apostol Pablo sa isang iglesia lang. Diyan sa Roma 16 pababa, ang mga binati dyan, mga lokal. Pero yung mga lokal na yon, ilan Next. ang nabubuo nun? Isang iglesia ni Cristo lang. Next question. Proceed. Sinong Bible scholar ang nagsabi sa'yo na ang Roma 16:16 ay singular? Pakibanggit. Sinong Bible scholar? Moderator, wala po akong Bible scholar na latag. Okay? Okay, moderator's time. Counter. Proceed. May counter objection ako, Mr. Moderator. Proceed. Ang counter objection ko, itinatanong ko yung Roma 16:16 kung sinong Bible scholar ayon sa kanyang sagot ang nagsabi na ang talata ng Roma 16:16 ay singular. Okay, moderator's time. Okay, ang objection, Brother AGK, reserve mo na lang yan sa rebuttal kasi wala pong nilatag yung negative side color. Okay? Proceed. Question. Okay, next question tayo. Doon sa Roma 16:16, nag-iikot tayo, pakiano muna, pakimute. Moderator's time. Brother Asian, yung inyo pong Ano yan? brother, nagpi-feedback po yung condenser. Nagpe-feedback ba? Wait lang, mute ko lang. Wait lang, nag-ahang yung cellphone ko eh. Wait lang. Wait lang. Mute lang ako. Nag-ahang eh. Naglalag. Kaya hindi ko mapatay. Wait lang. Okay, shout out 22 billion. Post that time muna. Okay, at remaining time 2 minutes and 39 seconds. Okay, basa muna tayo dito sa Comsec. Naghahang bigla, talo na. Shout out Chris Jong. Brother Wens, Pilik Isagon Y Manalo. Manalo. Ika Jan, good evening, Brother Jan. Okay, Brother Vicky. Bisa sila dito, no? Mr. Nobody. Jan sa baba, okay. Ison's server, okay. Galing nga. Okay na ba? Okay, antayin muna natin si Brother Assyrian kasi nahang yung cellphone niya. Nag-JPT. Kaya tayo nag-e-echo. Nag-feedback, siguro baka dahil sa condenser, gumagamit kasi si Brother Assyrian ng condenser. Okay. Nakita mo, no? Nahihirapan ngayon. Okay, Brother EGK, iwasan muna natin mag-side comment para tapos ng argument. Umamin eh. Pangkalahatan pala eh. Yung Universa, nasa Roma 16:23. Sabi ni Felix Manalo na okay, gawa siya ng INC. Okay.
Sana po ay busog na kayo dyan at yung iba naman ay nakahiga na. Okay. Dapat dapat na tinutulungan ito ni Bruce Lee. Nasa baba si Bruce Lee. Bruce Lee. Baka Okay. pwede mo tulungan si Aserian. Nagtatakbo. Busy si Brother Bruce Lee ng karate. Okay. Wala sa Syrian. Ayun. Nakaka-form zero pa siguro si Brother Bruce Lee. Nakaka-form zero. Kaya, Syrian, request ka lang. Nagkamali kasi ng si Aserian. Nagkamali lang si Aserian ng kinalaban. Hindi niya alam kinalaban niya, Diyos. Okay na. Dalawa pala yung ngayon, kakakilanlan ng ating affirmative side. Righteousness of GCAS and then for the meantime Roman Catholic Church. Okay. Okay, andyan na si Brother Syrian. Ayan, naghahang eh. Okay. Remaining time 2 minutes and 39 seconds. Okay. Please proceed. Dahil kanina, ginamit mo ang Colossus 1:18. Tanong ko sa iyo, ano ang historical background ng Colossus 1:18? Wala naman akong nilatag Mr. Moderator na historical background doon sa pwede niyang itanong sa kanya sa rebuttal. Okay. Brother Ejiki, may counter po ba kayo? May counter ako, Mr. Moderator. Ang aming paksa po, Sabihin niyo kapag ka-objection, di ko alam kung propose ko o hindi. ang kanya pong ginamit, dito po ako kumukuha ng tanong sa kanyang presentation na ginamit na talata, Colossus 1:18. Ngayon, dito ako kumukuha ng tanong kung ano ang historical background ng Colossus 1:18. Kasi ginamit niya ito eh. Huwag niya sabihin na hindi niya ito ginamit. Okay. Moderator's time. Okay. The objection is valid since walang nailatag yung negative side tungkol sa historical background ng Colossians 1:18. Next question, proceed. Okay, so ano ko na lang, web ko na, moderator. Okay, thank you. Diyan po nagtatapos ang ating first round. Okay, yung mga tanong na hindi nasagot kanina, pwede nating itanong ulit dito sa rebuttal. Okay. Okay. Proceed po tayo sa rebuttal. Ang maglalatag naman ang ating affirmative side, si Brother AGK. Meron po tayong 5 minutes, Brother AGK. Proceed. Okay, so maraming salamat muli 5 minuto po ang ating rebuttal sa pagkakataon po ito. So mapansin nyo mga kapatid, ang daming objection, hindi daw niya nalatag kung ano-anong kanyang mga pinapalusot, Biruin mo, Colossus 1:18, tinanong natin siya, historical background ng Colossus. Hindi daw niya nilatag, Ang ino-object niya yung historical background. Pero yung kanyang ginamit na talata, Colossus 1:18, inaalam natin kung alam niya ang historical background ng 1:18 ng Colossus. Hindi niya sinagot. Marami siyang pass. Samantala sa kanina, lahat ng kanyang tanong ay sinagot ko, Yan ang sinasabi natin ngayon, Ngayon, Roma 16:16, tinanong natin siya. Dahil ginamit mo ang Roma 16:16, plural ba yan o singular? Unang tanong ko muna, ilan ang itinayo ng Panginoong Kristo na iglesia? 1, 2 o 3? Ang sagot niya 1. Kung isa lang ang itinayo ng Panginoong Kristo, bakit ka gumagamit ng Roma 16:16 na yan ay plural form? Mga iglesia ni Kristo, hindi po siya tumutukoy mismo doon sa iglesia mismo na itinayo ng ating Panginoong Kristo, kundi tumutukoy siya doon sa mga lokal, Lokal kasama ang mga mananampalataya sa Roma. Address pa lang Roma na, Ngayon kanina, tinanong natin siya, sabi ko, ano ang katumbas ng term na universal doon sa Latin Bible? Ay sinagot niya, umamin, Ang sabi niya,
pangkalahatan. Ayun, ang linaw. Di ba? Ang paksa namin malinaw, oh. Ang Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo ayon sa Biblia. No, ano po ang katumbas ng Katolika? Sa Latin kasi ang Katolika, no, ibig sabihin po niyan ay universa, no? Buo o yung kabuuan. No, in general, universa, pangkalahatan. Kaya nga pati nga sa inyo, yung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, sakop yan eh. Sakop yan, no? Beruin mo niyan, hindi niya alam. Yan ang yan yung dapat mong pag-aralan muna, kaibigan. Ano ho? Kanina sinagot ko lahat kahit na yung kanyang mga tanong ay out of topic, no? Hindi ako naglatag ng Greek, no? Hanggang Latin lang ako, Tagalog Bible, Latin. Pero dinala niya ako doon sa Greek. Sa awa at tulong ng Holy Spirit, no? Nasagot naman natin ng maayos. Naitaguyod natin yung kanyang mga tanong ng maayos, no? Pero siya, tinatanong ko siya, na nailatag naman niya ang Kolosas 1:18, hindi niya sinagot, no? Tinanong niya ako, ano sa Greek, no? Ano ito sa Greek? Hindi naman ako nag-object, no? Hindi ko sinabi sa moderator, objection moderator, hindi ako naglatag ng Greek, no? Sinubukan ko siya kanina sa kanilang pasugo, nag-object din. Samantala ako, hindi ako nag-object sa mga tanong niya na out of topic. Oh. 'Di ba? Diyan pa lang makikita na natin sa kanya mismong sarili, siya po ay double standard. Ano? Pag sa kanya tanong, pwede. Pag ako ang magtanong, out of topic, wala sa paksa, hindi ko nilatag. Ano ho? Diyan mo makikita talaga mga kapatid, no? Kaya dito pa lang sa paksa na ito, hindi pa man tayo natatapos, ay napatunayan ko na po. No, napatunayan ko at wala siyang nagiba. Bagkos pinagtibay pa ng kanilang pasugo. Abril 1966, pahina 46. Ngayon, kung hindi niya ito tatanggapin, malaking problema niya ito, no? Malaking problema. No, dahil sinasabi dito sa pasugo nila, upang ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Kaya nga sabi ko, kapag nagbanggit ka ng Iglesia ni Cristo, referado po yun sa Iglesia Katolika. Ayon mismo sa inyong pasugo. Hindi mo talaga yan pwede kontrahin yung pasugo. Kapag kinontra mo ang pasugo mo, kinukontra mo na ang inyong sugo. No, yung po yung matibay ko dito na panlaban sa'yo. Puro objection. Siguro nakasampung objection. No? Out of topic. Pero yung kanya, out of topic siya. Sinasagot ko. Ano ito sa Greek? Ni wala akong nilatag na Greek. No? Pero hindi ako nagrereklamo, hindi ako nag-object doon sa moderator. Hindi ko sinabi sa moderator, Mr. Moderator, objection, out of topic po, hindi ko po inilatag yung ganito, yung Greek, wala akong nilatag ng ganon. Bagkus, sinagot po natin, matagumpay naman po natin na atin na nasagot ng matuwid. Ayun, so maraming salamat. Okay, time's up. Okay. Dako naman tayo sa cross-examination ng negative side doon sa rebuttal ng affirmative side. Okay, proceed, Brother Syrian. Time. Kamute po kayo, Brother Syrian. Wait lang, magpapakita lang ako. May papakita lang. Bini. Bilisan mo, brother, kasi aakyat ako sa aking ama sa langit. Nakikita ba? Wala. Pinagpili ng bubble gum. Yoy, ayoko. Ayan. Ito tanong ko sa'yo. Ang sabi dito sa New Philippine Version, sa Saling Katoliko, magbatian kayo ng banal na magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Tanong, etong salin ng pari mo na New Philippine Version,
Singular o plural, categorical? Okay. Okay, ito yung sagot ko. Diyan sa salin na yan, singular. Bakit singular? Ang context kasi Amen. niyan, naku po, Mr. Moderator, objection muna. Objection Okay. muna, Mr. Moderator. Objection, proceed. Habang ako'y sumasagot, nag-butt-in po siya. Pakibigyan mo po ng kunting disiplina sa ating sa aking opponent, kaibigan na moderator. Okay, negative side. May first warning po kayo. Okay. Para maano natin. Ayos natin yung ating limit. Wag po tayong mabati na ng 20 seconds yung ating negative side. Okay, proceed. Affirmative side. Brother Iziki. Okay, sige, tuloy tayo. Okay, ginamit niya yung paki-refresh po muna ng tanong kasi nag-butt-in po siya na wala na ako sa ano ko. Okay, Brother Assyrian, pa-rephrase po ng tanong. Hey, doon sa salin ng pari mo, niya New Filipino Version, yung Iglesia ni Kristong nakasulat doon, singular o plural, categorical? Okay, ito ang sagot ko. No, singular ayon diyan sa pinakita mo. Pero sa context niyan ay tumutukoy po 'yan, no, sa mga mananampalataya, no. Pero kung titingnan mo 'yan sa original, 'yan po ay plural term, no. 'Yun yung sagot ko. Pakitanong uli. Next Okay, question. next question, proceed. Okay, sabi mo, yun ay singular. Alin yung singular doon? Yung mismong iglesia o yun mga lokal, categorical? Okay, ang singular 'yon iglesia, no. Hindi po pag sinabi mo mga lokal, tumutukoy na po plural form na po 'yon, no. Tumutukoy na 'yon sa iba't ibang mga grupo na sumusunod kay Panginoong Jesucristo o yung mga ibang mananampalatayang ni Kristo, no. Next question, proceed. Next question. Makamute po kayo, Brother Assyrian. Nang mali, yung pari mo na sinabing singular o ikaw na sinasabi mong plural, categorical? Wala sa aming mali, no? Kasi ang context niyan ay malinaw po na tumutukoy yan sa mga mananampalataya, no? Kaya nga kung titingnan mo yan sa 23 ng Roma 16, makikita mo doon yung kung paano nag-unite yan, tinawag na sila na buong iglesia. Hindi po sinabi na iglesia, buong Next. iglesia ni Kristo. Next question. Okay, batay dito sa aklat ng pari mo na isinulat ni Socrates Villegas at ni Aurelio C. Joaquin. Ang sabi dito, kaya't ganito ang larawang makukuha natin sa bagong tipan. Maraming iglesia, ngunit iisang iglesia. Ang iglesia ay isa. Isa't bagamat marami, ngunit iisa. Ang iglesia ay katawan ni Kristo at tulad ng katawan. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Tanong, sabi ng pari mo, ang iglesia daw ay nananatili sa isang katawan. Sinong relihiyon ang may stand na yung iglesia na iisang katawan ay iglesia ni Kristo? Categorical, iglesia ni Kristo o iglesia katolika apostolika romana? Okay, sagot, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit? Dahil mismo ang inyong pasugo ay nagpapatunay. Ang sabi sa inyong pasugo, upang ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Next question. Proceed, next question. Okay, next question. Sabi mo,
Ang may stand doon ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang sabi mo, ha? May papakita ko. May papakita ulit ako. May papakita ulit ako. Maubos oras mo. Nakaraning time tayo. Wait lang. Kalma ka lang. Ano yan eh. Wait lang. Bahala ka. Ikaw din. Ito. Ito ba yan? Ito. Ay, hindi ko ata na-save. Hindi ko na-save. Okay, time's up. Wala na. Sayang. Time's up. Okay. Sige, okay na yan. Okay, at dyan po nagtatapos ang ating unang yugto ng ating rebuttal. Okay, dito na po naman tayo sa stand counter rebut doon sa ng negative side. Okay, Brother Asirian, mayroon po kayong 5 minutes. Okay. Ayan, magandang gabi. Tapos na yung laban. Oo. Kasi umamin siya na singular pala yung iglesia na isinulat ng pari niya. At dito sa aklat na isinulat ng pari niya na binasa ko, na nakasulat ay nananatiling isang katawan, tinanong ko siya kung sino ang may stand na yon. Ang sagot niya, Katoliko. Hindi ka ba nagsisinungaling, Ed? Hindi ka pa nagsisinungaling sa sinabi mo ang may stand nun, Katoliko? Ano ba stand ng Iglesia ni Cristo? Colosas 1:18 na yung iglesia iisang katawan. Hindi kaya yung may stand nun. Pero sabi ng pari mo na yung iglesyang nananatiling isang katawan, walang iba kundi Iglesia ni Cristo yun. Diba? Tapos sasabihin mo, ikaw may stand nun? Hindi. Huwag ka magsinungaling, Ed. Tapos na yung laban. Umaming ka na, singular pala eh. Ano pa pag-uusapan natin? Na kapag sinabing singular, ayun na yung pangalan. Diba? Yung bang pangalan na yun, opisyal na pangalan? Diba? May papakita tayo. Hindi ko pala na-screenshot eh. Ito sana ipapakita ko kanina eh. Ito yung aklat na isinulat ng pari niya. Sabi ng pari niya dito sa aklat na Religious Doctrine of Practices. Sa page anong page ba to? Yan, sa page 406. Ang sabi dito, did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which is called after him the Christian Church or the Church of Christ. Sabi ng pari mo yan. Ano sabi ng pari mo? Ano daw ang itinayo ni Kristong Iglesia? Christian Church or the Church of Christ? Tutulan mo yung pari mo. Hindi ako may sabi niyan, yung pari mo may sabi niyan. Diba? Ikaw, tinitindigan mo, Iglesia Katolika, yung tinayo ni Kristo. Pero, ang sabi ng pari mo, ang itinayo ni Kristong Iglesia ni Kristo. Paano mo titibagin yan? Diba? Pakita natin, baka sabihin hindi natin mapakita. Ayan pasolo expand, kuya. Yung sa kaliwa lang. Kaya viewerista. Para sa mga nakikinig. Ayan sa taas. Yes, from all the history, both secular and profane, as well as from the Bible consider
as a human document with the learn that Jesus Christ established a church which is called after him the Christian Church or the Church of Christ. Wala na tayo magagawa. Di ba? Ganun lang. O, paano mo tututulan yung pari mo? Sabi ng pari mo dito sa aklat na pinakita ko, na yung iglesia binubuo ng iisang katawan. Colosas 1:18. Tapos sasabihin mo, kayo may stand nun? Wag naman ganyang id. Di ba? Wag naman ganyan. Wag mo naman agawin yung hindi mo stand. Ang stand namin, ang iglesyang iisang katawan na sinabi ng pari mo, walang iba kundi Iglesia ni Cristo. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat po sa mga nakikinig. Mini-wave ko na po yung natitira sa aking 15 seconds. Okay, remaining time 15 seconds. Wini-wave na po ng ating negative side. Okay. Dako naman tayo sa cross-examination ng affirmative doon sa rebuttal ng negative side. Okay? 5 minutes po, Brother AGK. Proceed. Okay, tanong ko sa'yo, yung ginamit mong aklat, na aklat katoliko, ito tanong ko sa'yo dyan sa aklat na ginamit mo, sino ang may authority mag-interpret ng aklat na ginamit mo? Yung hindi may-ari o yung may-ari? Sagot, yung may-ari. Pero, Good. sabi ng pari mo, ang iglesyang itinayo ni Kristo batay sa kanyang aklat walang iba kundi iglesia ni Kristo. Sa makatwid, pagka ganyan argumento mo, tutol ka sa pari mo. Next question. Okay, next question. Ayon dito sa inyong pasugo, Abril 1966, pahina 46, sabi dito, upang ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Sang-ayon ka ba dito na sinasabi na ang Iglesia Katolika daw sa pasimula ay siya yung Iglesia na Kristo? Sang-ayon ka ba dito sa pasugo ng inyong sugot? Moderator's time ka muna. Okay, okay. Brother AGK, wag po tayong mag-butt-in habang sumasagot po yung ating negative side. Mayroon po tayong first warning po sa affirmative side. Okay. Paulit ng tanong, Brother AGK. Okay. Dito Paulit daw. Okay, ito tanong pangalawang tanong ko sa iyo. Ayon dito sa inyong pasugo, Abril 1966 pahina 46. Sabi dito, upang ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Tanong, tinututulan mo ba ito? Itong pasugo na galing sa iyong sugo, tinututulan mo? Yes or no? Sagot, dyan sa pasugo, Objection? sagot dyan. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Oo, categorical po ang aking tanong, yes or no. Ang tanong ko ay ganito, tinututulan ba itong pasugo, nakasulat sa pasugo niya, sa pasugo nila, na nagsasabi ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Ang tanong ko po sa kanya ay categorical, tinututulan niya ba ito, yes or no? Ang sagot ko, Mr. Moderator, kasi sa rules, pwede naman sumagot ng both. Both ang magiging sagot ko. Yes, kung sa pasugo, no sa pangunawa mo. Bakit? Pinutol mo yung nakasulat sa pasugo Huwag mong putulin, nandadaya ka Ituloy mo lang yung basa, makukuha mo yung context. Di ba? Huwag mong putulin para kasi nomina, pinuputol yung mga referensya. Huwag mong putulin, bro. Next question, proceed. Next question. Okay, dahil sabi mo, hindi mo naman tinututulan at hindi ka rin umagri. No? Sabi dito, sige, kumpletuhin natin. No? Pasugo, Abril 1966, pahina 46. Upang ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo ay mamamalaging nakatalikod
sa habang panahon. Tanong, sang-ayon ka ba dito sa pasugo ng inyong sugo na ang Iglesia Katolika daw ay siyang Iglesia ni Kristo? Sang-ayon ka? Yes or no? Sagot. Yes, kasi nga itutuloy mo lang yung basa. Ikaw na mismo nagsabi, nananatiling nakatalikod. Di ba? Sa mga tuwid, pagka yung iglesia talikod, hindi na sa Diyos yun. Huwag mo kasing putulin ngangi. Question, proceed. Okay, next question. Dito sa inyong pasugo na sinasabi na mananatiling nakatalikod ang Iglesia ni Kristo na siyang tunay na Iglesia na tinayo ng Panginoong Kristo, mayroon ka ba dito mababasa na talata na nagsasabing mamamalaging nakatalikod? May talata ba kayo may papakita? Yes or no? Sagot. Meron. Unang Timoteo 4:1-3, Mateo Okay. 24:11, Mateo 24:9, Gawa 20:29 hanggang 30. Yaan Okay. ay kinatuparan. Sumasagot pa ako, Mr. Moderator. Mr. Moderator, may oras pa po ako. Moderator's time. Second warning sa affirmative side. Paki-continue ng 20 seconds. Pabalik ko kaya. Ayan, sasagutin natin. Hinahanapan niya ako ng talata. Meron. Unang Timoteo 4:1-3, Mateo 24:9, Mateo 24:11, Gawa 20:29 at 30. Yan lahat ay natupad sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang kinatuparan Next mga question. bulaang propeta. Okay. Okay, next question. Dahil ginamit mo ang 1 Timothy chapter 4, ano ang historical context ng 1 Timothy chapter 4? Sagot. Masasagot na kita dyan. Ang historical context niyan, yan ay bunga ng mga bulaang propeta. Ano sabi dyan? Yung mga bulaang propeta daw ay mananatili na hindi mag-aasawa. Yan eh. Gusto mo, basahin ko pa yung talata? Diba? Next question. Lalayo sa laman ng kati ng karne. Objection, Next Mr. question. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Ang itinatanong ko po sa kanya ay historical context ng talata. Ang ginamit niya, ang sinasabi niya ay bumase lang siya kung ano yung nakasulat sa talata. Hindi ko po itinatanong kung ano yung nakasulat diyan sa talata. Ang tinatanong ko yung historical context. Okay. Counter object, Mr. Counter Moderator. Counter objection, proceed. Oo. Hindi niya pwedeng pakialaman yung sagot ko. Bagamat historical context yung tanong niya, yun naman ang history nung talata na ang sabi diyan, yung mga bulaang propeta magtuturo ng mga maling aral. Ano yung mga aral? Pagbabawalang mag-asawa at lumayo sa kanan sa lamang kati o karne na ang kinatuparan, Katoliko. Okay, moderator's time. The counter objection is valid. Next question, proceed. Okay, proceed tayo. Dahil ginamit mo kanina yung episode 2:23, ano naman doon ang historical context ng episode 2:23? Objection, Moderator. Wala po akong nilatag kaninang Epeso 2:23. Ang nilatag ko, Epeso 5:23. Nahihilo na ata siya, Mr. Moderator. Okay. Brother AGK, affirmative side, wala pong nilatag ang negative side sa Episo 2:23. Episo 5:23 po. Okay, sige. Okay, ginamit mo ang Episo 5:23. Ano ang historical context ng Episo 5:23? Sagot. Sagot. Kung historical context yung tinatanong mo, yan ay yung iglesyang tinayo ng ating Panginoong Kristo. Kasi sabi diyan, sapagkat si Kristo ang pangulo ng kanyang asawa, di ba? Sabi doon, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin tagapagligtas. Proceed. Objection muna, Mr. Moderator. Objection, proceed. So, wala nang oras.
po siyang oras, Mr. Moderator. Okay. Wala na po siyang oras. 5 minutes time na po. Diyan po nagtatapos ang ating rebuttal. Dako naman po tayo sa conclusion. Mauna po ang negative side. Ilang minuto po ba? 3 minutes. Okay, 5-3. meron po tayong, okay. Meron po tayong 3 minutes. Brother Syrian, okay, proceed. Conclusion po. Ayan. Magandang gabi. Aga sa ating lahat, no? Napansin niyo yung mga tanungan ni Ed? Nung wala na siyang maitanong, tumakbo na siya sa historical context ko, no? Diba? Wala na siyang maitanong, hindi na siya makapuntos eh. Tapos, ginamit niya yung pasugo. Ano ginawa niya sa paghugo? Minanggil, parang si Soriano, pinutol man. Sabi ko sa'yo, Ed, huwag mong putulin. Oh. Bagamat din yung sinabi sa unang, sabi sa karugtong na sentence, nananatiling nakatalikod. Oh, ano ibig sabihin nun? Kapag hindi na kay Kristo yung aral at ibang aral na ipinangaral, hindi na tunay na iglesia ngangi yun. Oh, yun ay natupad sa mga talatang binanggit ko na mismo na kayo ang may aral. Hindi mag-aasawa, lalayo sa laman kani o karne, mga bulaang propeta, kayo yun. Sabi ko sa'yo, pipili ka lang kakalabanin mo eh. Di ba? Nung wala na siyang maitanong, tumakbo man sa historical context, akala niya, hindi ko masasagot yung tanong. Tumakbo pa sa historical context. Ano daw historical context ng unang Timoteo 4:1-3? Sinagot ko siya. Ang historical context ng unang Timoteo 4:1-3, may mga bulaang propeta na mga ngaral na ang pangangaral ay pagbabawal ng mag-aasawa at lalayo sa lamangkati o karne na ang kinatuparan Katoliko. Di ba? Sino ba may aral nun? Di sila. Di ba? Yung Semana Santa. Di ba? Yung tinatawag nilang Biyernes Santo, hindi sila kumakain ng karne. Yung pagbabawal ng asawa, yung pari nila walang asawa. Di ba? Ano sabi ng Biblia? Magbabawal ba talaga sa pag-asawa? Ang utos ng mga apostol, batay sa Biblia, huwag kang mag-aasawa sa hindi mo kapananampalataya. Pero hindi sinabing totally, hindi ka mag-aasawa. Di ba? Doon sa unang Timoteo 4:1-3, bagamat malayo na sa topic kasi apostasy yan, malayo na sa topic. Yung kinatuparan nun, talagang hindi na mag-aasawa. Hindi na mag-aasawa. Sino yun? Di yung mga pari niya. Yeah. Nasa ako si Ed eh. Okay, time's up. Diyan po nagtatapos ang 3 minutes na ating conclusion ng negative side. Dako naman tayo sa affirmative side. Conclusion, Brother AGK. 3 minutes. Go ahead. Okay, so maraming salamat. Nakita nyo yung argumento ng ating kapatid. Gumamit siya ng 1 Timothy 4. No? Yan daw, yung ginamit niya doon sa kanilang pasugo. Tinanong ko siya kung mayroong bang talata. Ang ginamit niya, 1 Timothy 4. Kita mo, tinanong ko siya ng historical context. Hindi pala alam niya ang historical context. No, ang historical context niya, pagkaintindi niya kung anong nakasulat doon, yun ang pala yun, yung kanya, yung may mga bulaang propeta daw. Yun yung kanyang historical context, no? Ang historical context kasi ng 1 Timothy 4, no? Yan po ay liham po yan, sulat po yan ni Apostol Pablo, no? Sa kalagitnaan po yun sinulat niya, no? Nung iniwan ni Pablo si Timoteo sa Ephesus upang pangasiwaan yung iglesia, no? Yun po yung historical context na dyan. Ngayon, Katoliko ba ang umiiral noon na ng mga nagbabawal ng pag-aasawa? Hindi po. No, sa historical context makikita mo doon kung ano ang tinutukoy doon, no? Ang tinutukoy doon, pakikurik ako kung mali yung aking basa, Gnostic, no? Yun po ang tinutukoy sa historical context, no? Yung mga Gnostic.
Hindi po Katolik, yun po ay palabintang itong ating katunggali dahil yan po ay turo mismo sa kanila ng kanilang mga ministro. Ng ministro naman ay makikita natin sa ikalawang Korinto 11:14 hanggang 15, no? Na yung mga ministro ay mapagkunwari. Kaya wala siyang natibag sa ating stand na Katoliko talaga ang tinatag ng Panginoong Kristo. Hindi niya, kanina umamin siya na ang katumbas ng universa sa Latin Bible ay pangkalahatan. So malinaw, Katolik, no? Oh, kaya gumamit na lang siya ng 1 Timothy 4 para mailihis yung paksa. 'Di ba? Maliwanag eh. Ngayon, sino ba ang may aral ng pag-aasawa? Tayo. Nasa fundamental belief nyo yan. No? Pangunahing aral, doktrina nyo yan. Pangunahin. Yung aral nyo yan. Yung pagbabawal ninyo ng pag-aasawa. Sa Katolik, hindi po yun aral. Kasi kapag sinabing aral, applicable po yan sa lahat po ng mga miyembro. No, hindi lang po sa mga tagapagturo. Isa inyo, applicable yan sa inyo, yung aral yung pagbabawal ng pag-asawa, applicable sa inyo yan sa buong kapulungan nyo, pati mga miyembro. Yun po yung dogma, yung ang aral, no? Applicable sa lahat. Yun ang hindi mo talaga naiintindihan, brother. No, wala ka pong nagiba sa aking stand bagkos inyo pa sinuportahan ng inyong pasugo. Ng Iglesia Katolika pala sa pasimula ay siya pala yung Iglesia ni Cristo, no? Kaya lang dinugtungan nyo ay malaging nakatalikod. Biruin mo, tatag ni Kristo na mananatili daw nakatalikod. Iba-iba nga kanila dito ang patunay. Yung kanilang stand dito, iba-iba. Kapag tinanong mo sila, ito ba ay tuluyan na wala? Sasagot sila, ay hindi. Siyempre may nanatili, pero pinagpapatay. Nakita mo yun, yung pagkukontrahan sa pasugo nila at saka sa sarili nilang mga argumento dito sa TikTok. Okay, time's up. Okay, maraming salamat, Brother EGK, affirmative side. Diyan po nagtatapos ang conclusion ng ating affirmative. Okay, mayroon po tayong 1 minute. EGK, pasasalamat. Go ahead po. Okay, so maraming salamat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa may kapal, no? At pangalawa, sa platform po, kay Brother Viewerista, maraming salamat sa iyo, no? At sa ating butihing moderator, no? Maraming salamat sa iyo, bro. At lalong-lalo na po dito sa mga nandito sa Kumsik, no? Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtsatsaga. At dito din nandito sa loob ng platform, maraming salamat. At dito rin sa kay Assyrian, ako'y nagpapasalamat sa iyo, kapatid, no? Naging maayos naman yung ating talakayan sa gabing ito. Maraming salamat muli. And God bless po sa ating lahat. Thank you. Okay, thank you, Brother EGK. Mayroon po tayong 1 minute, Brother Assyrian, pasasalamat. Go ahead. Ayan, magandang gabi. Salamat sa mga kapatid ko sa tunay na iglesia. Matibay at matatag na naitayo na walang iba ang iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia. Amen? Amen. Salamat mga kapatid ko. Ayan. Shoutout sa mga kapatid ko dyan sa baba. Maraming salamat. Yun lang. Thank you. Okay, maraming salamat po, Brother Assyrian. Maraming po salamat po sa ating dalawang debater ngayong gabi. Si Brother Assyrian at si Brother EGK. Brother Assyrian ng Iglesia ni Cristo at Brother EGK ng Roman Catholic Church. At especially dito sa ating platform, Brother Viewerista, at siya pa yung naging timer natin ngayon. Okay, dyan po nagtatapos ang temang ang Iglesia Katolika, ang tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Ito po si Brother Sean, Ancient Order dito sa TikTok, ang inyo pong moderator. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. At magandang gabi, bayan. God bless po. Ayun, Ayan, thank you. Thank you, Ed. Last mo na yan, ha? Ayan, ngayon po, pwede na ako ulit ngayon, dahil natapos na yung debate. Last mo na yan, Ed. Last mo na yan. Diyos na ako Magre-relive ulit tayo, ngayon. relive para may download ko na yung may upload natin. I-relive natin. Okay, sige. And live mo tayo. Salamat na sa inyo yan sa pagtitiwala sa platform natin lagi. So, and